Sa buhay, ang bawat araw ay pagsubok na kailangan nating lagpasan. Dahil ang mga hamon na ito ang magpapatatag at bubuo sa atin pagdating ng panahon. Tulad ng kwento ni Charlie, na hindi sumuko kahit na madaming nangyaring hindi maganda sa buhay niya. Hindi niya hinayaan ang mga tagpong ito na baguhin ang kanyang pagkatao. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Para kay Charlie, masarap mamuhay sa bayang iyon dahil tahimik at napakasaya. Marami siyang mga kaibigan at bukod pa roon ay malaya siyang nagagawa ang lahat ng gusto niya. Mas binilisan niya pa ang pagpipedal sa bisikleta niya dahil nasasabik na siyang makauwi sa bahay kung saan naghihintay ang kanyang inang si Lisa. Subalit, nangyari ang hindi inaasahan ni Charlie. Sumakabilang buhay ang ina ni Charlie na si Lisa Bell dahil sa pneumonia. At ito ang labis na nagpabago sa buhay ng bata. Ang kanyang auntie ay si Agatha Parker, na dali-daling pinasunod ang batang si Charlie sa mga batas ng bahay niya. Dahil tingin niya sa bata ay isang palamunin at pabigat. Hindi rin maigi ang pakikitungo kay Charlie ng mga pinsan nito, na sina Dennis at Mario, na madalas siyang tuksuin at saktan dahil isa raw siyang talunan at pabigat lang sa bahay. Kaya naman, hindi na nakayanan ni Charlie ang lahat. Nagpasya siyang tuluyan ng umalis sa bayan nila na ilang linggo na rin niyang pinag-iisipan. Nagpedal ulit ng bisikleta si Charlie ng buong lakas dahil gusto niyang makapunta sa syudad bago dumilim. Marami ang nakapansing driver kay Charlie pero kahit sino walang kahit isang lumapit sa kanya o nagtanong. Hindi sila interesado sa bata o sa kung anong istorya sa likod ng paglalakbay nito. Nang makarating na siya sa syudad, hindi niya inakalang napakalawak nito kaya huminto muna siya saglit para magpahinga. Ayaw niyang pumunta malapit sa bayan dahil natatakot siya sa maraming sasakyan at baka mabunggu pa siya. Napukaw ang atensyon ni Charlie nang may marinig siyang kakaibang tunog. Lumingon siya at nasurpresang isang lalaking pulubi ang nakita niya, nakaupo sa pampublikong upuan. Nagulat siya nang nakita niyang nakatingin sa kanya ang matanda na ito at may suot na luma at maruming damit. Agad namang naisip ni Charlie na baka mainitin ang ulo nito o masama itong tao. Alam ni Charlie na marami ang pulubi sa syudad. Makikita ang isang paper bag na katabi ng matandang lalaki kung saan nakalagay dito ang iba't ibang tinapay na baon nito. Nang makita ni Charlie na kumakain ang matandang pulubi, doon lang niya naalalang gutom na gutom siya. Naglalaway na ang bibig niya dahil sa gutom matapos ang ilang oras niyang paglalakbay mula nung lumaya siya sa poder na kanyang auntie Agatha. Wala siyang kahit na anong pagkain, bukod sa tubig na tanging baon niya. Nakita naman ng pulubi ang gutom na tingin ni Charlie at sinabi nito, "Kamusta bata? Nagugutom ka ba? Eto pagkain, kumain ka. Kasya sa ating dalawa to." Hindi naman nag-atubili si Charlie. Nilantakan na niya agad ang mainit-init pang tinapay na inalok sa kanya ng matanda. Nag-usap ang dalawa habang nagsasalo sa tinapay. Nagkwento ang matanda. Siya raw si Ricky Bautista, mag-isang naninirahan sa abandonadong bahay sa gilid lamang nitong Park Street. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Nang malaman nitong naglaya si Charlie, umiling lamang ang matanda na parang hindi makapaniwala, pero hindi na ito nagsalita pa. Walang sino man ang labis na makakaintindi kay Charlie kundi si Mr. Bautista. Dahil katulad niya, ay lumayas din ito mula sa masamang tahanan. "Kung wala kang matutulugan, doon ka na lang tumuloy sa bahay ko. Kasya tayo doon. Pero dapat mong malaman na sobrang ingay ng kalsada tuwing gabi. Nagwawala ang mga motorsiklo, ngunit sanay na ako sa tunog na ito. Hindi ko lang alam kung makakatulog ka sa ganoong kaingay na lugar." Ang sabi ng matanda habang tinutupi ang wala ng lamang paper bag. Halos mapatalon sa tuwa si Charlie sa alok na tulong ng matanda. At makalipas lamang ng isang oras, ay masarap na ang higa nito sa lumang kama na inayos ni Mr. Bautista. Habang ang matanda ay sa marupok at maingay na sofa lang natutulog. 5 minuto lang ay mahimbing nang natutulog si Charlie. Nakabaon ang pisngi nito sa unan.
Hindi na niya kinayang labanan ang pagod dulot ng mahabang paglalakbay. Kinabukasan, nagising si Charlie dahil sa sinag ng araw na umahaplos sa kanyang mukha. Si Mr. Bautista naman ay kumikilos at naghahanda na ng pang-umagahan nila. 2 itlog at kapirasong bacon ang niluluto ni Mr. Bautista na mabilis gumuhit ng ngiti sa mukha ni Charlie nang maamoy niya ito. Sa isip ni Charlie, gusto niya ang buhay na ganito. Totoong hindi ito ang pangarap niyang bahay pero ito ay isang tahanan pa ring maituturing. Para sa kanya, ang pinakamaganda dito ay walang nananakit at walang tumatawag sa kanyang tamad o pabigat. Higit sa lahat, si Ricky Bautista ay isa palang napakabuting tao. Binabasahan siya nito ng libro tuwing gabi at hindi kailanman pinilit mag-aral ang bata, magsulat o magsagot ng mathematics. Naiintindihan ng matanda na nagbago na lahat sa mundo ni Charlie at gusto niyang ituro sa bata ang kakayahang bumasa dahil napakahalaga at makakatulong sa bata ito. Pinakilala niya din si Charlie kay Patrick Samar na namumuno sa samahan ng mga biker. Palagi itong nakasuot ng leather jacket at pantalon. At ang unang ginawa nito ay pinagmalaki ang Harley Davidson nitong motorsiklo. "Wow! Pwede ba akong sumakay?" Tanong ni Charlie habang abotenga ang ngiti. "Oo naman, pero magpalaki ka muna. Pag nagawa mo yon, kahit kailan pwede mo itong subukan." Sagot naman ni Patrick habang nakangiti rin. Naaliw si Patrick sa batang si Charlie dahil labis ang pagkamangha nito sa malayang buhay ng mga bikers sa kalsada at sa hindi malayong nagwawala at nagpapayanig sa mundong ingay ng mga makina nito. Labis din ang kagalakan ni Mr. Bautista dahil naging madalas ang pagbisita ni Charlie sa biker club na pinangungunahan ni Patrick Samar. At hindi lang ito basta nagmamasid lang dahil involved din ito sa mga proseso at ginagawa dito habang kaya ng bata. Sa paglipas ng panahon, maraming natutunan si Charlie tungkol sa mga makina at sa mga brand ng motorsiklo. At hindi nalalayong parang na rin siyang isang mekaniko. "Mayroon na tayong future mekaniko. Tandaan niyo ito. Makikilala ang batang ito ng marami dahil sa husay niya at makakagawa siya ng sarili niyang pangalan." Sinabi ni Mr. Bautista kay Patrick Samar matapos ay kumindat pa ito. Mabilis na lumipas ang marami pang taon. Ang maliit at patpating si Charlie ay lumaking matipuno at gwapo na ang pinagmamalaki ay ang luma niyang pantalon at leather jacket na may maraming zipper. Sa kasamaang palad, habang lumalaki si Charlie ay dinapuan si Mr. Bautista ng malubhang karamdaman. Matapos nilang ipagdiwang ang ika-70th birthday nito, hindi mabilang na chronic diseases ang nagpahina sa katawan ng matanda na buong buhay ay nakatira sa kalsada. Pumanaw si Ricky Bautista habang natutulog. Noong araw din na yon ay isang rainbow ang nagpakita sa kalangitan matapos ang isang mahabang pag-ulan. Hindi naging madali kay Charlie ang pagkawala ni Mr. Bautista. Ang kaisa-isang taong pinahahalagahan niya sa buhay niya ngayon. Kawatak-watak na rin ang Bikers Club matapos silang mahuli ng mga otoridad at hindi na nabigyan pa ng pag-asang bumalik muli sa buhay na kinagawian nila. "Babalik ako sa bayan ko, sa Idaho kung saan ako isinilang. Tahimik doon at payapa. Pero bago ang lahat, gusto kong tanggapin mo itong motorsiklo ko. Sa'yo na ito." Sabi ni Patrick Samar habang inaabot kay Charlie ang susi. Pinagsaluhan ng 2 lalaki ang mahigpit na yakap at pinangako sa isa't isang makikita pa sila. Habang nakasakay si Charlie sa motorsiklong bigay ni Patrick, pakiramdam niya ay isa siyang malungkot na lobong umaalulong dahil nag-iisa na lang siya sa buhay. Sa kahabaan ng kalye ng Chicago, habang gabi, wala na siyang mapuntahang kamag-anak o kakilala. At ang tanging inuuwian niya ay ang pamanang bahay ni Ricky Bautista na itinuturing nilang kanilang tahanan. Isang araw, nang dumaan siya sa tabing ilog, may nasaksihan siyang malubhang aksidente kung saan isa sa mga kotse ay bumangga sa guardrails at na-struck ang driver sa loob ng isang Ford na nakalutang sa ilog. Ang mga nakasaksi sa pangyayari ay walang magawa kundi maghintay ng rescue team upang matudungan ang sangkot sa insidente. Sinabi nila kay Charlie na ang driver ay nasa loob pa rin ng sasakyan. Kaya
Mabilis siyang kumuha ng martilyo sa glove compartment ng motor. Agad nilapitan ng binata ang kotse. Binasag ang rear window matapos ang magkakasunod na malakas na pukpok. Maingat siyang umakyat sa sasakyan at nakita ang takot na mukha ng dalaga, na driver pala nitong Ford na naaksidente. Umiiyak ito at hindi alam ang gagawin. Hawakan mo ang kamay ko. Dali, o pareho tayo mahuhulog sa ilog. Ang sabi ni Charlie, at mabilis namang tinanggap ng babae ang alok nitong tulong. Buong lakas na hinila ni Charlie ang babae at nilayo sa pinangyarihan ng insidente dahil delikado pa rin ang lumapit dito, habang ang sasakyan naman ay tuluyan ng lumubog sa ilog. Umani ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa mga nakasaksi ang katapangang ipinakita ni Charlie. Kamusta? Ayos ka lang ba? Halika, umalis na tayo bago pa dumating ang pulis at mga reporters. Kumapit ka lang na mahigpit. Sabi ni Charlie, habang in-start na nito ang makina ng kanyang motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, silang dalawa ay papunta na sa bayan kung saan madaling maligaw at maipit sa mahabang traffic. Subalit para kay Charlie ay hindi niya ito alintana dahil masaya siyang kasama ang dalaga, na ang mga kamay nito ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Nalaman niyang Eva Martinez ang pangalan ng dalaga, na ang mga magulang nito ay mayayamang negosyante. Kinaumagahan, kabibigay lang ng kanyang ama ng bagong Ford para ipagdiwang ang nalalapit niyang kaarawan. Subalit sa hindi inaasahan, ang sasakyan pala ay mahirap kontrolin kaya nawala ito sa speed limit, kaya ito nabangga malapit sa ilog. Kaya nga pero napakaswerte mo, hindi ka nagtamo kahit maliit na sugat. Buti naman ganun lang ang nangyari. Sabi ni Charlie kay Eva. Hindi ko alam kung meron bang swerte sa nangyari. Kailangan ko pang sabihin sa papa ko ang nangyaring insidente. Strict pa naman siya. Sagot ni Eva, kasabay ng malalim na buntong hininga. Nakaramdam naman ng simpatsya si Charlie sa sitwasyon ng babaeng kaharap niya ngayon. Si Eva ay bata pa, at isang magandang babae na may nakakaakit na kulay asul na mga mata, na labis nagpapaalala kay Charlie sa namayapa nitong ina. Sa kabila ng lahat na nangyari, ang dalawa ay masayang nagsama at nag-usap buong magdamag tungkol sa kung ano-anong bagay sa mundo. Noong magsimula ng dumilim, inihatid ni Charlie si Eva sa bahay nito at nagtanong kung pwede ba niya ulit itong makita kinabukasan. Pumayag naman ang dalaga. Wala silang kaalam-alam na ang pagtatagpo nilang iyon ang magiging pundasyon ng isang matibay nilang relasyon. Isang relasyon na magbibigay sa kanila ng labis na kasiyahan at puno ng pagmamahal na kinabukasang naghihintay para sa kanilang dalawa. Naging araw-araw ang pagkikita ng dalawa at sa bawat sandali silang magkasama ay mas lalong napapalapit at nahuhulog sila sa isa't isa. Subalit, hindi magiging madali para sa kanila ang lahat dahil si Rico Martinez, ang papa ni Eva, ay nagpapahayag ng pagtutol sa pagmamahala nila. Tanging ang iniisip nito ay kung paano mailalayo ang anak niya sa boyfriend nitong biker sa lalong madaling panahon. Hindi kayo bagay ni Charlie, anak. Siguro nga ay mabuti siyang tao, pero nakahanap na ako ng babagay at talagang para sa'yo, sinabi ng negosyante sa anak niya habang tumatayo ito mula sa dinner table. Pero pa, mahal ko si Charlie. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ko lubos maisip na magmamahal pa ako ng iba bukod sa kanya. Sagot naman ni Eva. Hindi naisip ni Eva na gagawin ng papa niya ang lahat para mailayo siya kay Charlie. Pinaghiwalay nito si Eva at Charlie sa ayaw at sa gusto nila. Kinulong ng papa niya si Eva sa bahay nila at sinabi kay Charlie na magpapakasal na ang dalaga sa iba. Labis na nagalit at hindi makapaniwala si Charlie. Sinubukan pa nitong magpumilit pero sinipa lang siya papalabas sa kalsada ng mga bodyguard ni Rico Martinez. Hindi maisip ni Charlie ang sunod niyang gagawin. Wala na rin siyang mapuntahan at parang wala na siyang lugar sa mundo. Matapos ang nangyari, masakit para kay Charlie ang manatili sa Chicago dahil ang lahat ng bagay ay nagpapaalala sa kanya kay Eva. Pagod at malungkot, napagdesisyonan ni Charlie ang umuwi sa dati nitong bayan
na kung saan ay nilisan niya marami ng taon ang nakakaraan. Ang mag-isa sa buhay na si Charlie ay nagulat nang makita niyang ang bahay ng namayapa niyang ina ay nasa hindi kaaya-ayang kondisyon. Parang pinabayaan at inabandona na ito. Nang buksan ni Charlie ang pinto, hindi niya inaakalang makikita niya ang kanyang Auntie Agatha. Matanda na ito at mahina. Tumingin ito sa kanya. Sinusubok makilala kung sino ba ang dumating. "Charlie, ikaw ba yan?" Tanong ng matanda habang nanginginig pa ang boses. Hindi malaman ni Charlie ang sasabihin. Mabilis niyang niyakap ang matanda habang sinusubukan na hindi tumingin sa mga mata nitong puno ng pagsisisi. Nalaman ni Charlie na ang mga anak ng Auntie Agatha niyang si Mario at Dennis ay naligaw ng landas at nalulong sa mundo ng krimen. Nahatulan ang dalawa ng armed robbery na 3 taon na nilang pinagbabayaran sa State County Jail. Habang nakikinig sa kwento ng kanyang auntie, naguguluhan si Charlie sa nararamdaman niya. Wala siyang nararamdamang galit sa puso niya sa kabila ng mga ginawa ng Aunt Agatha niya noong bata pa siya. Sa halip na puot, ang binata ay naging mas maunawain sa naging buhay ng kamag-anak. Inalok pa niyang ipapagawa nito ang bahay na tinitirhan ngayon ng Auntie Agatha niya. Isang araw, habang inaayos niya ang bakod ay may narinig siyang pamilyar na boses ng isang babae. "Hi love, dito ka pala nagpunta." Nagimbal si Charlie. Mabilis siyang lumingon at nakita si Eva Martinez, nakatayo sa harap niya. "Anong ginagawa mo dito? Tumakas ka ba? Paano yung kasal mo? At yung papa mo?" Tanong ng binatang hindi pa rin makapaniwala. Hindi ako naglayas. Kahit na sobrang gusto ko. Ang totoo ay, buntis ako, Charlie. At sinabi ko kay Papa ang nangyari. Naintindihan niya at nagbago ang isip niya tungkol sa relasyon natin. Kaya ngayon, heto ako. Nahihiyang sabi ni Eva. Nang marinig ito ni Charlie, hindi siya makapaniwala at hindi nakapagpigil ng tuwa. Binuhat at inikot-ikot niya si Eva sa bakuran. Sa sobrang kasiyahan ng dalawa, napangiti rin si Aunt Agatha nang maisip niyang may mabuting balitang nangyayari sa buhay ng kanyang pamangkin. Hindi pa rin humihinto si Charlie sa pag-iikot kay Eva. Hindi mapaliwanag ni Charlie ang tuwang nararamdaman niya na sa 7 o 8 buwan ay magiging ama na siya at magkakaroon ng sariling pamilya. Hindi pa alam ni Charlie na ang regalo ng papa ni Eva sa kanila ay isang car dealership at si Charlie ay magiging isang milyonaryo sa mga susunod na araw na dati ay isang simpleng biker lang. Pero sa ngayon, sinasariwa lang ni Charlie ang tamis ng sandali na nagpabago ng kanyang buhay. Pagkalipas ng mahabang panahon, natagpuan na niya ang kanyang totoong mamahalin at tunay na pamilya. Totoo talaga ang kasabihang habang may buhay ay may pag-asa. At ito nga ang nangyari sa kwento ni Charlie. Hindi siya sumuko at ipinagpatuloy pa rin niya ang buhay kahit na maraming dagok at problema ang ibinato sa kanya. Naging matatag siya at nilagpasan ang bawat hamon ng buhay. Tulad ni Charlie, palagi nating isipin na bubuti din ang sitwasyon at huwag tayo mawala ng pag-asa tuwing may malaking balakid sa landas na gusto nating tahakin. Magtiwala at maniwala tayong magiging okay din ang lahat sa paglipas ng panahon. At higit sa lahat, kailanman ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mga ka-Phenoms, nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Comment nyo naman sa baba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.